wow! Napaka-aesthetic naman itong coffee shop na ito. Ay, sana ba si Father Kevin? Hintay muna tayo. Okay. Makapag-relax muna. Yun, Father Danichi, naku, salamat, thank you ha. Pasensya na ha. Musta? Okay naman, pasensya na, may liga tayong nilalaroan. Oo nga, mapawis-pawis ka pa dyan, Father, ha? May headband tayo. Pero, Father, gutom na ako, order na tayo. Lika? Tama. Maganda, mag-order na nga. Hello, mga fathers! Parang Shilong's family! Yes! Kakaiba, parang... Pero, naguguluhan ako, nakita ko na yan eh. Have we seen you before? Basahin mo ang pangalan. I think so. Look. Chubby! Yes! Yung nasa tindahan noon! OMG! Welcome, si Tia B! Father, sa aking Binti by Chubby Coffee Shop. Wow! Nag-level up na! Level up! Iba! Siyempre, iba, nakautang ako ngayon sa Solidaritas. Kaya, Father, order na tayo. Sige na nga. Anong order nyo? Ito yung aking mga menu. Parang masarap yata yung caramel masyado. Yan. Caramel masyado. Anong size, Father? Yung kapitan. Ice or cold? Iced. Ice or hot pala? Ice or hot? Iced. Ice. Okay. Okay. Sa'yo. Ako di mo tatanungin? Ano sa'yo, Father Kevin? Yung huling Kastila. Anong size? Tanod lang. Tanod. Oo. Hot or ano? Hot. Hot. Yun. Ito. Sige. Ipapunch ko muna yung order nyo, ha? Iba talaga. Wow. Big time, no? Big time. From tindahan. From tindahan, naging coffee shop. At syempre, nag-level up na talaga tayo ngayon, Father. Binti. Level up pagdating sa ating set. Level up pagdating sa ating kasamang kakwentuhan. Level up din pagdating sa ating mga bagong topics na pagninilayan. Dito lang sa Kape At Kampay! Iba talaga ang level up, ano, Father? Yes. Oo nga. Grabe. Chubby. Sige. Binti. Gagawin ko lang muna from kayo ng ano. Chubby Store to Binti. Chubby, paano nangyari yun? Bakit Binti ang tawag sa iyong store? Bakit Binti? Siyempre, Father, aside sa... Wait lang. Aside sa... Malaki ang Binti. Hala, okay. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung mga presyo ko ay 20 lang. 20 pesos lang talaga. Starts sa 20. Tapos, aside doon, may isa pang dahilan. Dahil 20 years na kasi si TV Maria. Kaya Binti! Oo nga Kasi Binti! Yes, yun na yun. Nakuha nyo na yun, Father. Okay, well, Hindi naman gets kami na. slow. Sige, teka, ipe-prepare ko lang kayo ng drinks nyo, ha? Sige. Galingan mo, ha? Father, kamusta ka na ba? Eto, Father, syempre, busy sa buhay parokya natin, no? Marami tayong mga activities sa upcoming. At the same time, syempre, Father, no? Marami rin tayong mga engagements, lalo na mga ganitong season. Ikaw, Father, kamusta ka na? Nako, Father, bilang bagong kura paroko, syempre, nag-a-adjust pa rin ako. At the same time, syempre, maraming trabaho. Aside from sa parish, meron akong school na chaplaincy. Wow. At meron akong isang opisina rin na hawak. Kaya medyo loaded talaga. Kaya nga, naisip ko muna magkape sana at mag-relax. Buti nga meron tayong opportunity sa ganito na nakakapagpahinga tayo. Kasi kapag talagang dinibdib natin, sineryoso natin ang trabaho, naku, ang dulot natin, stress, sakit, ano pa, Father? Burn out. Siyempre, yun ang pinakaunang nangyayari sa isang tao kapag sobrang pagod, sobrang stress sa trabaho, nababurn out din, no? Nakaramdam ka na ba ng ganun, Father? Lahat naman siguro tayo nakakaramdam ng burnout, no? Lalo na, syempre, kahit sa priestly ministry, nakakaranas din kami, mga kapimates, na I hope you also understand, no? Napapagod din po yung mga pare kasi tao din kami. Meron din kami feelings, no? Nakakaramdam din tayo ng pagkapagod, pati minsan rejection, pati yun nga, kahit yung minsan yung desire na
lipat na ako parokya. Wala, lipat ako ibang lugar, no, Father? Stress and pressure din, Father, nakakadagdag. Siyempre, stress kapag ka merong nag-aaway o hindi maayos sa parokya na mga servers, no? Ay. Yan, no? Siyempre, ang hirap din talaga, no? Makinig sa bawat panig o sa bawat problema ng mga nilalapit sa atin, no? Una yan, stress. Pressure. Father, hindi ka ba nakakaramdam ng pressure na ano bang araw-araw mo sasabihin sa homily? Nako, totoo Diba? yun. Actually, yung naalala ko, sabi mo kanina, totoo yun na minsan naman po, ginagawa nyo po kami barangay. Yung mga taga-ayos po ng mga nag-aaway na MBG, mga hindi magkaintindihan mga organisasyon. Pero may pressure din, Father, kasi syempre, we want to give our best. Ayaw naman natin nagre-recycle tayo ng homily. Ay, syempre. Nako, mapupuna minsan yan ng mga lalo sa mga online mas At lalo na, growers. yes, online, Oo. may resibo na ngayon. May no? resibo! Kaya talagang dapat handa. Pero, siyempre, Father, ikaw, no, bilang, siyempre, nauna ka sa akin na maging parish priest, anong ginagawa mo para maiwasan mo yung burnout na sinasabi sa trabaho? Naku, marami tayong mga ways of coping, ika nga, no. Siyempre, ito, paborito natin, sports, no? Oh. Sports, pati, yan, mga tambay, mga healthy na kwentuhan, Father, na ginagawa natin. Gano'n ka kadalas mag-sports, Father? At least ako, twice a week. Oh. Tuwing Wednesday at Friday, shoutout sa San Antonio Bowlers, no? Meron kaming laro every Wednesday and Friday. Buti meron ka ng mga kalaro pa, no? Kasi Oo. sa seminaryo, tayo madali. Kasi tayo naglalaro. Pero pag pari ka na, walang kasama, either o meron kang grupo. Oh. Pero Father, ikaw kakaiba, ha? Nakikita ko sa mga Instagram at sa mga Facebook, stories mo. Parang mahilig ka atang gumala paghapon. Oo. Yan ang aking stress reliever, Father. No? Una, maganda yan kasi sa mental health, no, yung i-release yung stress, yung mga iniisip ko buong araw, ginagawa ko, naglalakad or tumatakbo. So, everyday ko ginagawa yon. Bilang ang sports ko ay badminton, minsan, wala akong makalaro, kaya ako na lang mag-isa, no, tumatakbo at Akala ko pinapalo mo yung raketa mag-isa. tumatakbo at naglalakad-lakad. So, maganda yon sa physical health at saka sa mental health ko. Di ka ba nakikilala kapag napag-gala-gala ka dyan sa Intramuros, dun sa promenade? Madalas nakasombrero lang ako Ayun. at nakayuko lang, kaya medyo para disguise lang naman tayo, Father. Pero mo, Father, katotohanan din ng buhay, no? Siyempre, sa mga kapemates natin, no? Minsan, there is also this experience of burning out that sometimes they desire to quit their job at masasabi nilang, tama na, ayoko na, Father. Totoo yan, Father, na nangyayari yan at realidad yan, hindi lang sa atin, kundi sa realidad ng mga manggagawa o mga employees na nakakaranas ng burnout. Break time! Wow, Chucky! Iba Wait lang. Pagtsagaan nyo muna yung lasa. Kasi, Bakit pagtsagaan? Kasi kakastart ko lang. Soft opening, ganun ba? So, tikman nyo muna, sorry. sige. Eto na yung Stromo Father. Ito Kinikilig sa'yo. ako. Chubby, meron pa message. Ano may message ba sa'yo? Sa akin, Father Danichi Caramel Machado, enjoy. Sa akin nakasulat dito. Iba rin. CM Extra Spicy. Ba't extra spicy? Have a great day, love, Chubby. Ayun. Teka muna, tama ba spelling ng pangalan mo? Wala kang pangalan Hindi ka ba magrereklamo? Ay, no, Father Kevin. Huling Castilla, enjoy. Alam mo, Father, May dito sa... sugar. Kahit na... Uy, wala pa sugar yan. Teka lang, kapag chill. Kahit na pagsimula na tayo ng ating kwentuhan, Father, siyempre, huwag natin kakalimutan, magto-toast muna tayo. Okay. Oh, yan Kape? na yan. At kampay! Ayun, talaga naman. Diyos ko, Lord. Bakit? Nilagyan mo ba na sunrocks ito? Hindi ko alam kung matutuwa kayo sa lasa. Ay, magkakaalaman tayo. Sige, Father. Suriin mo. Ano? Sabi ko na, tindahan na lang talaga, palamig na lang eh. Pero man ang stirrer, Chubby, ito. Sige, subukan Yun na pala yun. Huwag ka mag-alala, Father. Practice makes perfect. But no one's perfect, so why practice? It's okay. More practice, more fun. Oo, di ba? Diyan, buko natin to. Ito naman. Teka, takpan ko muna kasi parang, init parang. Last day ko na ba? Tama na ba? Tama na? Ang pangalan, Huling Castilla. Huling kape mo na to, ha? Hindi, Chubby, importante, you do it with love. Yan.
Oo, may pagmamahal. Siyempre, dapat nagle-level up tayo para sa trabaho lang. Ayun, sige. Ayan. Para balik tayo sa kwentuhan natin, ito, Chabi. Maganda, dadaanan natin to. No? Ba't ka nag-sign of the cross? Wala Speaking of level up, sige nga, Tia B, ngayong bago na ang iyong tindahan, siyempre, di ba, iba ang pressure. Yes. Dahil sabi mo, nag-loan ka pa. Oo nga, Father. Anong ginagawa mo pag ikaw ay nape-pressure or na-stress? Stress. Oo. Una, Father, pag nape-pressure na ako, siyempre, pinapawisan ako ganon. Tapos, iisipin ko muna, paano ko pag nai-stress ako, paano ko ba gagawin to? Parang ano ba yung uunahin ko? Kasi, Father, kapag Kaya mo yan. kasi teka lang, kasi na-stress ako ngayon. Alam mo, Chabi, pag na-stress ako, kumakain ako. Ikaw ba? Same din. Siyempre, hello, nakita So, mo naman, kumakain. Stress ka? Sometimes. Sabi nga nila, Father, ako daw yung stress na hindi pumapayat. Ba't kaya, no? Oo, kasi kain ka rin ng kain. Oo nga Ayun nga. So, after ko kumain, pag nakakain na ako, makakaisip na ako, parang ano ba yung parang priority at least priority. O, sige. Okay, yun ang ginagawa, yun ang nangyayari sa'yo pag stress ka. O, ngayon, anong stress reliever mo? Oo. Stress Paano mo reliever. ma-release yung stress? O paano ka naman maibalik sa Sa normal na Chabi. Yeah. Siyempre, 100% dapat puno ang tiyan. Kain talaga. Oo, Father. Tsaka favorite ko ang Ano? Coke. Huy! Huy. Yun. Delexyon! Hindi, parang yun, nakakaano yun na kasi ng ko yun Nakakawala siya ng Madighay ka na ganon. Nadighay, di naman. Yun lang yun. Basta pag nakainom ako noon, parang Kasi nakakadigay. Ako, experience ko naman sa Coke. Pag nai-stress din ako, soda, kasi nakakadigay. Kasama yung nilalabas mga negative energies mo na yun. Hey, Father Kevin, speaking of stress and reliever at saka work, nung nasubukan mo magtrabaho rin, hindi ba? Oo. Sa mga katrabaho mo, napapansin mo ba na kapag na-stress na? Kasi napansin ko, mga kabataan ngayon, ang dali Opo. mag-resign. Oo. Totoo, Palipat-lipat Father. ng work. No? parang mapagalitan lang. Ayun. Resign na. Hindi lang nabigay yung gusto, resign na. Okay, speaking of papagalitan, yung ba, yung hindi ma-recognize sa work, ay factor na para ba masiraan ka ng loob, mapanghinaan ka sa trabaho, o mag-resign? Kung para sa akin, Father, kung ako yung tatanungin mo, siguro nasa personality yun ng tao. Sa'yo, ikaw, pag napagalitan ka ng boss mo bilang... Singal lang ka. Kainin ko din siya! Magkainan na lang kami! Maganda yan. Unang ma-stress talo, Oo, baala kayo, Empoy na lang. Di ka ba natataas sa braso? Pag in-stress ka, stress mo rin siya. Ganon. Hindi, siguro pag ganun, pag napagalitan ka naman, ibig sabihin kasi, nakitaan ka ng mali or siguro kailangan mong mag-improve. So ikaw, madali mong tinatanggap yung mga ganon? Opo, dapat naman kasi tayo, Father, kumbaga open tayo sa mga criticism, ganyan, open tayo for changes, ganyan, open tayo na makorek. Kasi yun yung parang para sa akin, yun yung magiging way para ma-improve mo yung trabaho Magandang mo. point yon, Father. Yung ibig sabihin, yung mapagsabihan ka ng boss mo, hindi dahil pinagagalitan ka lang. Kaya personal kang galit Yes, sa'yo. maganda tignan mo rin yung quality of work mo, yung work ethics mo, kung may tama o mali ka bang ginagawa, and it's a venue to improve. Naalala ko dyan, kahit naman sa sports kapag pinagsabihan kami ng coach namin, ibig sabihin nun may concern sa amin yung coach. Kaya we have to listen. Baka nga talaga merong mali, pero the point is to improve and to become better. Yes. Teka. Siyempre, dahil soft opening ni Chabi, ng Binti, bibigyan ko kayo ng freebies. Yun! So, mamili muna kayo ng kakainin. Tama. Para gusto ko itong ano to? Croissant yan. Di ba dapat yung Ano dapat yan? social din kasi level ba? Croissant. Croissant. Ano? Croissant? Ayan, Croissant Pedro Calungsod. Gano'n? Slang talaga. Yeah, croissant. Okay. Ano pa dito? Ako yung nasa ibabaw ng croissant. The mammon? The mammon. Okay. You cannot serve both God and mammon. Okay, coming up. Sige. Wait a minute. Akin itong ano to? Ano ba ito? Yan. Cheese. Cheese, sige. Circle. Cheese circle, sige. Daanan natin ang maganda, Father, pagkwentuhan natin. Kasi sabi, 5 frequent reasons why people quit.
Number 1, nabanggit na natin, lack of recognition and appreciation. Yan, oo. Well, gaya na sinabi natin, hindi naman pwede lang tignan mo as lack of appreciation. Pwede mo ring tignan as a way to improve, no? Kinokorek ka, tinatama ka, na para in the end, on the latter part, dun ka makakuha ng recognition. Tama. Ito, number 2. Naku, delikado to. Inadequate compensation. Siyempre, the grass always seems greener on the other side, Father. Oh, yes. Pero alam mo, Father, ang tanong ko muna, yung compensation na yon, bakit mo tinanggap muna yung trabaho in the first place? Di ba? Sa una pa lang naman, ino-offer na sa iyo yung trabaho. So, pwede rin maging, ang itanong mo sa sarili mo, are you working not only for compensation ba or for your passion? Meron din ganun kasi, working for passion. Ito, pangatlo, company culture and work environment. Minsan, di may iwasan, no? Because of the pressures in the industry and even in ministry, yung ating kultura, ika nga, ano? Gusto nyo ba initin? Teka, tatry ko kung alam ko to. Sige, basta wag mo lang masunog tong bago mong loan na kapihan, no? Balik tayo, no? Ang hirap pag ko nalang initin na. Wag na, sige, bahala ka sa buhay mo. Hirap pala mag-coffee shop. Oo, yan. Sa nagtindahan ka na lang, no? Pati sa silpon ka lang. Balik tayo dito. Company culture and work environment. Minsan, factor din kapag medyo stressful na nga yung mga nakikita sa, Your mamo. especially yung mga boss natin, mga superiors natin. Pag stressful, minsan, nagiging factor din yan para sumuko, ika nga. But pero maganda rin, it takes time din. Bigyan mo rin sarili mo mag-adapt doon sa kultura and environment ng iyong trabaho bilang bago ka, no? Kilalanin mo yung mga tao, kilalanin mo yung uri ng trabaho para ikaw hindi ka laging distracted at siyempre maka-adapt ka at makapasok ka doon sa sistema ng trabaho. Number 4 tayo. Teka, bago ka mag-number 4. Kasi soft opening, I forgot to buy fork. So use chopstick. Sige na. Okay, you can use your Sige, kamayin na lang. We'll just use our hands. You use tissue here. Tissue, more tissue. Sige. Okay. Promise, hindi ko palas diya. Oo. Hindi. Speaking of lacking, dahil wala sa mga ganon, Father, Number lack 4, of growth opportunities. Ito si Chubby, puno ng growth opportunities. No? There's always the opportunity to grow and improve. Oo naman. Tingnan mo. So pag wala na yon, pwede na bang mag-resign? Pwede kang lumipat? Depende kasi sa linya ng work, Father, Kasi, di ba meron lang minsan talagang ceiling or ang isang hanap buhay. So, magandang tignan, ano ba talaga yung nasa puso mo? Yeah. Kasi, pwede namang you remain, you're happy with what you're doing, pwede you could always desire for something more, pero importante dyan, discernment, you discern. Yeah, and as you discern, eto na, Father, a better opportunity somewhere else. Pumapasok yan, no? Siyempre, pag nagdi-discern ka, kung lilipat, magre-resign ka, maganda na tignan mo muna, ito ba magbibigay sa'yo ng opportunity? O ito minsan, kasi nagbubunga ng maling desisyon. Yes. Siguro, Father, dagdag ko din. Yan. Dapat maggumawa ka ng parang pros and cons. Para maisip mo kung, kunyari, malaki ba yung dito? Sweldo. Maliit ba dito? Ganun. Para at the end, i-equal mo. O di yun. Maganda yan. No? Pero mas pag-usapan pa natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Oo, kasi dito magandang tanong. Kung people have reasons for leaving, there are also reasons for people to stay. Yes. At magandang mapagkwentuhan natin yan. Kaya kami ni Father, may hawakan. Ikaw na hawakan mo yan. Sige. Dito lang sa Kape At Kampay! Level tayo. edition. Yun. Level edition. Yeah. Level up. Ay! Father, yung kape medyo parang, ano masasabi mo? May problema yata yung gumagawa mas lalo. Bakit? Parang gulaman siya. Parang gulaman. Sa akin naman, parang medyo maklorox yung lasa. Uy! Grabe naman to. Kung naman to si Kuya, parang problemado. Teka, ano problema? Tawagin mo. Kuya! Uy! Oh, parang kilala ko to. Nakita noon. Dante! Oo naman! Ano ba? Gusto ka na? Bakit parang problemado ka? Bakit? Anong problema mo sa buhay? Isipan ko ba kung should I stay or should I go Ano should I stay or should Wow, I go? English speaking ka na! Yes, Father, syempre kailangan natin
matuto. Baka iba-ibang tao na sasalamuhan natin ngayon eh. Bakit should I stay or should I go? Ano bang, Ano? saan? Saan? Hindi ko pa alam, Father, kung saan eh. Dami kasing problemang pumapasok sa isip ko ngayon. Oh. Sige, ilimit natin. Anong problema yan, Dante? Love life? Trabaho? Pamilya? Finance po eh. Kailangan. Oo nga. Kabuhayan? Kulang ba ang iyong sinasahod? Ganun? Opo, Pads eh. Nag-short tayo kasi may pamilya na tayo. Nag-short. Naku, So, ang tanong, should I stay stay? or should I go? Magandang pag-isipan natin to. Sige, alam mo maganda mong gawin? Umorder ka muna. Order ka. Tapos mong umorder, umupo ka dyan, makinig ka sa kwentuhan. Ayan. Yun, okay ba yun? Okay po, Father. Sige, para Thank you po. malinawan ka ng Ito kalooban. na. Nakahanap ako sa baul dun. Malinis ba yan? Kasi sigurado ba kami? Kaya masita pagaling yan. Oh, sige, bilang kakaupo mo lang, Chabi, pa-orderin mo Order naman mo naman si si Dante. Dante. Sige. Willing mo ba ka siya ba matikman? Ano order mo? Di mo ba siya welcome? Welcome sa binti ni Chabi. Ano order mo? Sige, magkwentuhan muna kayo dyan. So, Father, ano, yung tanong na, should I stay or should I go? Ito. Pag finances ang problema, ano ba? Actually, finances, konektado dyan yung work, no? So, malaking discernment question yan eh. Kasi, kanina nakita natin, there are reasons why people go. But let us also look into the reasons why people stay. Yeah. Alam mo, Father, natutuwa ako sa mga schools, kahit sa mga work, kapag meron yung mga awardee na mga loyalty awardee. Recognition, tapos yung mga 30 years in service, ganun, di ba? Kasi there are people who really stay in their work, no matter how much stress, problems, and pressure that they experience, Father. Well, yeah, I agree. And totoo yan, no? Kaya importante yung recognition, no? Yung importante na mapahalagahan ka ng iyong pinagtatrabahuan, yung maramdaman mo na mahalaga ka sa iyong pinagtatrabahuan. Recognition, no? Yan yung una, why people stay. Naalala ko dito, Father, kahit naman sa mga parishes natin, no? Kasi kami nga sa parish namin, yung mga 50 years in service, 35 years in service, binibigyan kahit ay simpleng plaque o minsan yung mga natapos nga ng term ng pagiging commission head, binibigyan pa namin ng statue ni St. Anthony. Kasi, kung ba pagpapasalamat namin sa panahong nilagak nila, nagpapasalamat tayo kasi they chose to remain despite the difficulties that they also encounter. Ako naman, Father, ang style ko, well, sa parokya or kahit sa opisinang hawak ko, sa eskwelahan kung saan ako chaplain, yung recognition, simple as nagbibigay ako ng affirmation. Pag maganda ginawa, very good no? I'm very expressive, no? Talagang I put into words yung recognition na gusto ko matanggap noong isang empleyado. Bukod doon, syempre, dahil alam ko naman yung hirap, minsan, lalo na kapag may natatapos na activity, ako naman ay naglilibre naman muna kahit paano. Speaking of libre, sino magbabayad nito? Si Dante. Palista na muna. Walang lista ngayon, bawal na. Bawal na lista. Siyempre, may binabayaran na ako monthly. Parish office ko. Ano, kanino? Hanapin mo si Ariel, pati 20 si IG. lang, wala kang 20 dyan. Ako wala Pasensya na, galing akong liga, nagbayad pa nga ako doon ng O, teka, bibigay ko na to. Tikman mo. Hindi, alam ko na. Alam ko na, Chabi. Pasok. Alam ko na kung saan papasok yung pambayad namin ni Father Delivery nyo na lang, Danichi. demanding pa. Hindi, ganito ang pasok niyan, Father. Oh. Alam mo, may suggestion ako. Ano yan? Para meron tayong konting kitain dito sa ginagawa natin. Pag-presentahan tayo, bilisan natin tong Okay. Sige. Di bali, mamaya. Tayong bahala dyan. Sabi, Ano beblesa namin to. Di ba magbibigay ka ng konting donation? Yung donation mo na lang yung kape. Bakit pwedeng donation? Bilisan namin ni Father pagtapos. Okay lang ba? Teka, di ako makafocus. Wait lang. Nakasira ka pa ng Ito na, umalis ka na, Dante. Anyway, sige. Ayun. Kaya kakain mo na siya dun. Speaking of which, 'di ba? Sabi natin, 'di ba? So yung recognition, no? Ako simple as magpamerienda ka man lang, recognition mo na to sa amin. Kakabukas ko, lalugi na agad. Para tikman muna namin. Sige po. Alam mo, tawag dyan, buena mano, pakinkim. Sige. Ikaw naman, di ba? Okay naman ba yung lasa? Sabi ko naman di ba? Okay. Ako na lang, iniisip ko na lang, libre to. Naman. Kapag libre, huwag kang mapili, di ba? Para may kulang. Ako nga, tinan mo. Sa akin, sumobra. Kulang. Sumobra sa tamis. Ako parang kulang sa sarap.
Ako na sobrahan. Aray naman, Alam mo sa akin? napaka-honest. Alam mo sa akin, nasobrahan. Ano? Nasobra sa galit. Grabe Sobra kayo. sa tapang. O sa tapang. hurts my Kastila feelings. talaga eh. Hindi. Recognition. Kaya recognize din naman natin. O yan, Oh. sabihin nyo Thank masarap you. kahit hindi. Pero masarap, Chabi, kahit matamis. Ayun. O yan, umarte na lang Ako, kayo. Chabi, masarap kasi libre. Yun ang pinakamasarap. Oo, O libre. diba, nakakatuwa pag Siyempre. ganun yung Huwag kang- libre din yung blessing, mamaya kasi nilibre mo kami. Okay ba yun? O, Ayaan sige. nyo, uutang pa ako para makabili pa ako ng mas magandang Ikaw coffee talaga. machine. Ayun, recognition and affirmation. No? Even in the simplest ways, we also affirm para people will truly stay. Yes, okay. And next naman yung adequate Compensation compensation and and benefits. Alam mo, Father, may batas naman talaga dito no? May batas naman talaga yung mga benepisyo, kung ano yung dapat at nararapat para sa isang empleyado. Yung compensation naman talagang, siyempre, may sinusunod din tayo dyan. Yung minimum, o siyempre, depende rin sa iyong Salary grade. Yeah, educational attainment, no? Skills. No? Skills. Maganda tignan mo rin yun. Alam mo po, ako, kung di nyo na itatanong, nung nag-apply ako ng trabaho, ito yung una kong tinignan. Aha. Ay, Compensation. Mhm. So, kahit anong trabaho, basta malaki sweldo, yun ang gusto ko. Ay, syempre. Paano, Father, kunyari, sobra ka naman sa skills, tapos mababa yung pwede ka ba mag-demand sa mo nun, sa employer, ganyan? Madadaan Or- naman yan sa negotiation. Magandang if you- tanong yan. Madadaan sa negotiation. Kasi syempre, kung if you're giving more than what is asked of you, tapos is significant yung contribution mo, pwede kayo mag-usap, no? Pwede mong i-bring up, no? Pwede naman din, yun nga, sinasabi natin, baka may growth opportunity. Pwede naman idaan sa training. O, di ba? Maraming paraan. And at the same time, sa mga kumpanya naman, kapag ikaw ay nakapag-attain ng another higher degree of education, di ba? Either promotion or increase sa salary, you can negotiate with that. But of course, siyempre, sa panahon ngayon talaga naman, ang hirap talaga yung finances ang pinag-usapan. No? Pero ang maganda rito, bago ka magsimula sa isang trabaho, alamin mo muna yung mga ganitong bagay. Are you comfortable with a particular compensation or not? Diba? May choice ka mamili. Lalo pa, sabi mo, kung ikaw naman ay puno ka ng skills, well, you have the right na maghanap, mag-demand, kung ano yung nararapat para sa kakayanan mo. Alam mo, Chabi, Father Danichi, no, at si Dante, no, kahit naman sa simbahan, no, ito yung magandang challenge sa mga parokya natin, na talaga, we also try our best, na syempre, we meet what is just, no, yung nararapat para sa ating mga employees so that they will truly stay and love their work. Yes. Yun importante doon, no? Yung justice talaga. Hindi lang justice. Oo. Ito, parang ginagawa natin dito, just tiis. Tiis. Dahil masarap ang libre. Libre. Okay. Wow, ba't ganun? Akala ko kape, ba't parang gamot? Kaya nga, Naging ito, drugstore ka na ba? ito, Chabi, alam mo, bagay ito sa'yo yung next. Ano Mentorship. Dapat may Mentor. nagme-mentor sa iyo para ma-improve mo yung pagtitimpla mo ng kape. Hayaan mo, Father, mag-aaral po ako ng gawa-gawa. Ano to? Kapag po ba mali pala. Pero kay Dante yan. Oo. Diba, sige, mentorship mo na bago punta ni Dante. Alam mo, yung mentorship, ito, gustong-gusto ko to. Kasi alam mo, ito yung aspeto na dito ako mag-grow at dito ako mas matututo. No, gusto ko yung tinuturuan ako. Kasi I love discipline and I love learning. So, may mga bagay talaga na hindi mo matututunan ng sarili. May mga bagay na matututunan mo sa experience ng iba. May mga bagay na matututunan mo sa libro. So, yung mentorship, napakahalaga sa akin nun kasi doon tayo mag-grow bilang tao, hindi lang empleyado. Totoo, maganda rin yun, Father. Father, Yung- may Oh, suggest po. yan. Sige. Aba, nasasuggest? Bumoboses, ha? Oh, sige. Ano ba? May mga blessing, may katumbas din po kayo. Anong blessing? Paano? Yung Kung wari, ang beblesa namin, kotse lang, gano'n. magkano po ba katumbas ng Okay. Sige, magandang paglilinaw sa atin to, mga kapemates, no? Tandaan natin na ang pagpapala ng Diyos ay biyaya. At kung ano mang biyaya, syempre, sabi nga sa gospel, di ba? What you receive as a gift, give as a gift, no? Kung ano man yung maibibigay nyo sa amin, whether sa pare o sa church, voluntary donation mula sa puso. Kung anong galing sa inyong puso, alam naman natin na
ito nire-recognize natin at tinatanggap natin. Blessing has no value, but it gives value. Ayun, No? Wala mang halaga, pero nagbibigay ito sa'yo ng halaga. So ikaw, no, kung anong kaya mong ibigay, yun yung pinapakita mong halaga doon sa tao. At ganun mo siya pahalagahan. So again, no, Dante, wala. No? I mean, nasa sa'yo yun kung paano mo pahalagahan yung isang tao at kung anong biyaya yung gusto mong dalhin doon sa tao. May motto kami dyan, galing kay St. Francis de Sales. Ask for nothing, refuse nothing. Huwag kang humingi, pero huwag ka rin tatanggi. In short, receive everything. Ang galing yun, Father. Sige. Alright, sige. Tayo. Number 4 na tayo, tuloy na tayo. Integrity and transparency. Nakaka-inspire magstay sa isang kumpanya na merong integrity at merong transparency. Yung alam mo na mabuti ang ginagawa at higit sa lahat ay tinutulungan ng bawat isa para maintindihan kung ano yung inyong ginagawa. And at the same time, syempre, after everything else, compensation, work, skills, and all, kailangan may work-life balance. Yun. Parang may isi-share na tato si Chubby mo. Alam mo, feeling ko mahaba yung isi-share na yan, kaya magkape muna tayo at mamaya pagpatuloy natin yan para pag-usapan pa natin kung paano ang kape mo. Dito ka. work-life balance. Magbabalik tayo dito sa Kape at Kampay! Masaya, dami na natin. Chabi, paano yung in-order mo? Sa akin, cough latte. Cough latte. latte. Kaya pala lasang cough syrup. Kaya pa gano'n. sa mo gamot kanina. Siguro nga, Father. Sa akin ay, huling Kastila na parang lasang Kastila talaga. Ikaw, Father? Oh, caramel masyado. Masyadong Caramel. So, balita ko na ba may mga flavors? Yes, Father. I have espresso. Ba't espresso? At espresso. Kasi nga, dahil iniwan ako nung ex ko, so, kaya yun. Ito, ano lang to, ito yung sa mga may diabetes. Kasi black lang siya. Medya lang. Pang mga pang medya. Media. Nasa media na tayo. Media. Yun. Tapos yung dark Soko. Kasi may mga friends ako na, na mahilig sa Chocolate. Social. Yeah. Ayoko na ba siya? May babanat sana ako eh. Alam ko na. Kasi dark yung katabi mo. Wala ako sinabi. Sige na. So, 5 yung flavor mo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks tayo. Pag-usapan natin how to attain work-life balance. Importante yan, Father. No? Sige. Siyempre, hindi lang naman tayo nagtatrabaho para mabuhay. No? Pero siyempre, after ng trabaho, kailangan nating mabuhay. May buhay. Ito nga, Father, I have a Japanese. Japanese? Japan! Iba din. Kasi nag-level up eh. So, Level up! the F and the F. Okay. Napagpagsalet. Ano sabi So ng Japan? anyway, I have a Japanese friend kasi, lagi siyang may sinasabi sa akin, ano yung ikigai? Ano ba yung ikigai? Ikigai. Di ba siya Ano ba yung yun? ikigai mo na? Akala ikigai mo na No, pwede rin yun. aking Christmas bonus. Ano yun? Ano yung ikigai? Tinatanong ko nga kayo eh. Alam ko Japanese ito. Ito yung parang ano nga ba? Yung proper way of doing things para meron tamang paggawa ng lahat ng bagay. Kasi kailangan na tinatawag nating balance. So, dapat balanse lang lahat. Dapat. Kasi pag sobra, Masama. masama. Diba sabi nga Pag ng Spice kulang, Girls, diba? Masama, di ba? masama rin. Too much of something is bad enough, sabi nga ng Spice Girls. Oo. Saan sinabi yun? Sa kanta, too ganun ba much of something is bad enough. Hindi ko alam yung kanta na yun. Okay. Di mo na pa panahon yan, ano ba? Magkaedad lang tayo, di ba? Okay. Oo. Pero yun nga, maganda din dito sa sinasabing ikigai. Kasi meron ding mga bagay na pag sumobra, talagang hindi, instead of you accumulating, it becomes a burden. Nagiging pabigat. Kapag sobra sa haba ng oras, no? Sobra sa dami ng workload, no? Ano pa ba? Ang sobra? Oo. Sobra sa, Okay, sana kung sobra sa compensation, okay lang naman. Kung Ay, ano, yun ang masaya. Arte pa ba tayo doon? Pero, Sobra sa Father, di ba, sa kain.
Oo. Sobra sa matamis. Oo, Ayun, sobra. masama ang sobra. Kaya kailangan ng work-life balance. Alam mo, yung importante rin yung trabaho, sana, no, yung meron lang din limit. No, may limit, may time ka para magtrabaho, maging productive, at may time ka para din sa sarili mo. No, to your family, importante 'yon. Pero alam mo, sa panahon ngayon, talaga ang hirap nito kasi kahit maaga kang pinaalis ng trabaho, ang tagal mo namang makauwi dahil sa Sa traffic. traffic, opo. Nako, ito nako. Pag inisa-isa natin to, nako, 1, 2, 3, 4, 5 tayo dito. So, sa una, Number 1, ano Father, dapat? manage your time wisely. Yan, no? Ako, dito, alam nyo, 8 to 5 yung work. Nung ako'y nagtatrabaho pa, meron akong additional lagi eh. Yung time ko for hobby, yung time ko, of course, for sideline. So, doon ko mas lalo nagiging yung work-life balance na sinasabi, no? Hobby in a sense na after work, May no? Magawa ko naman yung gusto ko na hobby. No, ako, sports ako eh. Sports talaga yung hobby ko talaga. So, I always play badminton during that time. O kaya, I run, I give time for myself, no? Pangalawa, yung sideline. Well, kung ano yung pwede ko pang maging dagdag na trabaho. Sideline nyo, Father? Father. Ano sa sideline ninyo? Bebenta rin kayo ng mga extra yung mga damit na mga gano'n? Ay, meron din ganon. Alam mo ba, kasi nung ako'y nagtatrabaho pa, hindi ko alam. Basta, pag nakita ng mga katrabaho ko na meron akong something sinuot or meron akong naamoy nila yung pabango ko, madalas tatanong, saan mo nabili yun? Usually, opportunity ko na yun para, gusto mo to bentahan ko na rin siya. Well, kaya napunta ako sa line ng gano'n, no, kahit paano, that's another income for me. And bukod naman din siyempre sa perang makikitain mo, pero masayang gawin yun, masayang feeling kasi nare-relieve sa akin yung parang pagiging business-minded ko eh. Ikaw, Yan. Chubby, how do you spend time wisely? Meron kang tindahan, ang ganda na wardrobe mo. Yes. Pinagawa Paano mo ko na-achieve yung work-life balance in terms of managing your May time? love life ka pa. hindi, nung nag-empleyado pa ako noon, ginagawa ko, di ba, usually po, 8 hours talaga yung, 9 hours kasi may lunch break, di ba? Okay. Napakahalaga ng lunch break kay Chubby. Anyway, sige. Ayun, kunyari, iba-iba kasi, Father, kapag may stress, may araw ako na stress ako, after ng work, yun parang pumupunta nga ako. Kaya, huwag niyo na tanungin ako bakit ako mataba. Kasi after talaga ng work, pumupunta ako sa isang favorite kong kainan. Sanggupsahal? Dati may samgyup na kasi nun eh. Tapos yun, parang kakain, yun yung lagi. Dapat may laging kakain o kaya coffee. Ganyan, parang yun yung ko. So, dun ka nababalanse. Pagkatapos mo magtrabaho ng buong araw, at the same time, after, nare-relax ka, or bigyan mo naman ng time ang sarili mo? Parang deserve ko to. Parang after nung parang stress mo sa office, ganyan yung pagod mo, parang 1 cup of coffee will make you better. Oh, okay, number 2. Kasi number 2, panahon, set boundaries, no? Minsan po, kahit po sa buhay natin, whether it's at work or even at church, sometimes we need to learn to say no. Hindi pwedeng yes lang tayo ng yes. Of course, obedience is important, pero mga kape-mates, we also have to recognize our limitations. Yes, so alam mo kung kailan hihinto at alam mo yung hangganan ng trabaho. No, of course, no, we have given enough time ng buong araw, ito yung work. No, pagkatapos na ng ganitong work, maganda tingnan mo rin, malaman mo hanggang dito lang muna. Para kasi bukas, meron pa rin naman. No? Minsan, di ba, wala Hindi nang natatapos ang work eh. Hindi Tapos, nauubos. kahit gusto mo mag-overtime, itrabaho pa rin yan. Mapapagod ka. Pero mga fathers, okay lang po bang mag-say no? I mean, hindi po ba yun parang pangit na sa'yo, impression? no. Hindi actually, Ako, O Father, baka napipilitan ka lang pero gusto mo talagang mag-no. ito ang aking nakikita, no? It's a sign of humility. Okay. Na ibig sabihin, hindi mo kaya lahat ng bagay. Kung gusto nyo po ang way of looking at it, kung gusto nyo pong gawin ko ito, give me help. Hingi po ko ng tulong. And at the same time, it's being honest and true to yourself. Yeah.
No, yung saying no, it's hindi masama 'yon, especially when you know your limits. No, na when you Kesa po yung sasabihin na, sige, kaya ko yan, tapos Oo. pangit pala yung magiging. Nailala ko, meron kaming, may tawag kami dyan, Father, yung Brad Code. No? Yung Brad Code, ito yung mga parang motto namin sa buhay. Pag di mo alam, magtanong. Pag di mo kaya, humingi ng tulong. Pag may pagkakamali, umamin. I think that's part of the boundaries na wag kang magkiya yung know-it-all na parang lahat kaya mo. Hindi ka Superman, kapatid. Kailangan mo ring tignan ano yung kaya, ano yung hindi kaya. yan, kaya at hindi kaya, syempre, speaking of that, kailangan yung number 3, recharge your batteries. Dapat Doon pumili ka. ka ng magandang brand, Father. Anong gusto mong brand? Energizer. Baka naman, Parang Energizer. Energy! Woo! Ganun. Oh, yung tayo rin nga maganda nagre-recharge din tayo ng ating batteries. Marami tayong batteries. We have our physical batteries sa ating katawan. Yes. Tulog, number 1. Yun nga, spiritual Spiritual, battery, Father. that's yung right. sacraments. And mental. Mental. Diba? oh. Lalo na ngayon. Emotional battery. Yes. Sana po, no, meron sa mga work na nagbibigay nga free staycation, gano'n. Sana all, di ba? Sana all, no? Pero may nakita akong work ito. Hindi ako nagpo-promote pero hindi ko na sabihin. May isa akong binilisa na company. Yung kanilang company merong playroom. Oh, Playroom. nauuso na yan ngayon, Oo. Father. Totoo yun, no? Meron nga merong, ano ba to? Stress room, no? Doon ka sisigaw, no? Para doon mo i-unload lahat ng mga nararamdaman mo. So that pagkatapos mo, paglabas mo sa room na yon, well, you feel at least, no, relieved. Parang ganito, Father. Paano? Sige. Oh, No! ayan. No! Ganyan. More. Napapagod na ako! More. Ayoko na More. magtimpla! More! Ganon. Parang ganyan. Oo, parang ganyan na ganyan. Sa dati kong work, nung nagtuturo pa ako sa Xavier School, ito, salamat talaga sa mga boss namin. Siyempre, nakakatawag magturo. Yes. Meron kaming lounge. Yung lounge, pwede kang umidlip doon kapag talagang hilong-hilo ka na o pagod ka na. Kasi, siyempre, napapagod din ang mga guro. Alam At mo, sa mga company Father, rin, minsan meron din naman, we recognize that as a form of recharging our batteries, yung team building, Oo, yun. outing, di ba? Yung gano'n, yung mga Outing team pa dinner. more. Yan. Retreat. Kung may mga companies na nag-offer right. din ng mga retreat, mga wellness, no? Napakaganda na may ganyan. Speaking of wellness, number 4, build a healthy lifestyle. Yan, Chabi. Eat well. Eat properly. Don't eat more. Huh? Don't eat. Hindi, kasi yung healthy lifestyle, kasama dyan, Father, balance yan eh. Siyempre, you have to eat properly. Yan, matulog ka ng maayos. Though, yun nga, sabi, di ba, ang bata daw, 8 hours matulog tayo, parang 4 okay na tayo, di ba? You have to sleep well. You also need to, there's time for socialization. Kailangan healthy din yung life sa may sports, may physical activities, Father, no? Yeah, meron. Alam nyo, nung nandun ako sa Quiapo, no? Ito yung isa sa mga ginawa ko doon sa mga empleyado dahil ako nga medyo sa fitness and wellness, no, I gave time na meron dapat, lalo na pag physical annual check-up. Nako! Doon ko nabuo yun eh. Kaya dapat after lahat ng mga may mga matataas. Ay, grado, ayun, calling. Oo. Ang ginawa mga ko- magna cum laude. Yan. Tuma! bilang HR ako doon, nag-create ako ng mga activity para makapag-exercise ang empleyado. Akala ko may libreng amlodipine, losartan, metformin, mga ganun. Yan, healthy lifestyle. Of course, pag ikaw ay healthy, maayos din yung pagkilos mo sa trabaho and you'll be more efficient and effective. Ngayon, sa panahon ngayon, talaga health is wealth. Kaya yung ating... magkasakit. you can only give yourself if you have a healthy body. Kaya kailangan healthy din ang lifestyle. Maraming Look at Chabi, tatamaan doon. our model of health. Yes. Uy! Kahit ganito Model to. and mascot. Oo. Kahit ganito to, ano ko, puro black. Sa resulta. Anong black? Black ink. Di Walang ba may pula. red ink? Walang pula. Pasado. Maliban sa puso. Ayun. Last na kasi Okay, malapit na last. tayo sa number 5. Number 5, practice mindfulness. Oo. Sa work, kailangan mindful ka rin na, alam mo yun, yung respeto din sa iyong kapwa. Ito, personal sharing. Pasintabi, alam ko yung mga staff ko, minsan yung
alam mo yung weekend, minsan, kailangan mo sila i-text, kailangan mo sila i-message. Ako minsan, Father, ako konsensya din ako. Ayoko ini-istorbo ko sa oras ng pahinga ko. Huwag ko rin istorbohin sa oras ng pahinga ko yung aking mga employees. Kaya sa mga staff ko, sorry, kung minsan natatext ko kayo, nakakalimutan ko, off nyo pala. Mga ganon, Father, no? Well, that's very important. Ako naman, dito ako very mindful. No? Kasi, pag oras ng trabaho, well, papagawa ko lahat. No? Importante, doon ko na mabigay. Pero pag tapos na rin trabaho, I make it a point na cut na rin. Kasi alam ko, may buhay din sila. Yes. May buhay din sila. At ganoon din ako, ayoko rin na didistorbo doon sa personal time ko. Siguro, Father, not unless na lang siguro kung Emergency. super emergency. Yeah. Siguro Ibang case naman yon. Ibang case naman, and very rare naman mangyari yon. Pero importante, no, talaga, no, we are very mindful. Talaga of each other and yung mga pangangailangan at ng mga employee natin, dapat iniisip talaga natin yon. Meron din sila talagang buhay after. Ito na naalala ko dito, isa pa, bakit na proceed. Yung mindfulness kasama dito, yun nga, kapag may bagyo or may mga sakuna, paunahin mo muna yung sa pamilya. The church can wait. Kung sino nandoon, of course, we could work. Pero yung, kuwari, mas nauna yung binaha sila, gano'n, or may doon muna sa bahay, unahin muna yung sa bahay. Tsaka sa mga pangangailangan din nila, no? Minsan talaga naman nagigipit, no? We have to also be sensitive sa need ng ating mga staff, no? Yun ang importante. Kaya maganda talaga sa parokya na mas nagiging close kayo, mas nakikita mo, mas nakikilala mo at malalaman mo yung pangangailangan ng staff mo. No? So I'm very mindful doon. Yung una, yung pahinga nila. I'm very mindful. Pangalawa, yung leave nila. Ako nagsasabi, mag-leave kayo. No, gamitin nyo yan. O kaya kung may sakit. Huwag na sila magsabay-sabay mag-leave. Yeah, meron naman ganon. Kaya Father, pag gano'n yung mga employer, mas ng mga employee, mas na-appreciate nila yung ganon. Kaya di sila mag-go. They choose to stay. Choose to stay, yeah. Parang si Dante kanina. Ayun, no. Sige natin kasi binabalaan na tayo. Top 5 life hacks natin. How to attain work-life balance. Okay, number 1, Father. Manage your time very wisely. Number 2, set your boundaries. Number 3, recharge your batteries. Number 4, Father. And number 4, build a healthy lifestyle. And number 5, practice mindfulness. Ako, marami pa tayong pagkakwentuhan sa pagpapatuloy ng ating napagandang level up episode dito sa Kape at Kampay! Huling hirit tayo mga kapemates sa pagbabalik nating palatuntunan at ang ating tanong para sa ating mga kapemates, no? Anong advice ang may bibigay mo sa isang tao na nag-struggle sa work-life balance? At syempre, pwede niyong ilagay mga comments niyo, sagot niyo sa tanong na ito. What advice would you share to someone struggling with work-life balance? Pero pakinggan din natin ang kwento ni Chubby. Chubby, ikaw. Siguro sa akin, Father, ang ma-advise ko sa taong nag-struggle sa work-life balance, siguro unang-una, pray, magdasal, pumunta siya sa adoration chapel, or magsimba siya, ganyan. Kasi, para sa akin, malaking tulong yung nakakapag-pray ka, yung hingi ka ng guidance kay Lord, para, maayos mo din yung, sa trabaho mo, tas sa family and your personal life. Yun yung para sa akin. Pagka ikaw ba nag-struggle, yun ang una mo talagang ginagawa, Chubby? Opo. Kunyari, lalo na pag alam kong, kaya ko ba to? Yung parang alam kong hindi ko kaya, for example, Father, may work na parang doubt ako sa sarili ko, na hindi ako sure kung kaya ko to. Lang ako, minsan lalabas ako, maglalakad, kaya sabihin ko, Lord, please help me. So you ask for strength and yes, kasi help. sasabihin ko naman na Guidance. hindi mo naman to bibigay sa akin kung alam mo na hindi ko to kaya. So tulungan mo ako. Parang ganun. Kasi alam ko naman na kaya ko to. Tapos yun na, Father, di pagbalik, syempre, makapag-isip ka na parang mas okay na sa feeling. So siguro yun po yung advice ko po dun sa doon sa mga nakakaranas ng ganon.
Maganda yung that's Father, fun. kasi Pray. di ba, yun nga, yung in silence, we are able to settle down our emotions and feelings. Kasi kapag minsan pinatulan mo kaagad yung emosyon na, ayoko na, mag-quit na ako! Di ba? Minsan napapadalos-dalos yung ating desisyon. Di ba sabi nga ni Saint Ignatius of Loyola, do not make a decision at the height of your emotions. That's true. At ako, yung advice ko, so, kung nag-pray ka na, confront yourself. Reflect. First, confront yourself. Bakit ka ba nagtatrabaho in the first place? Bakit yan yung trabahong pinili mo? Bakit yan yung trabahong in-applyan mo? Anong purpose niyan sa'yo? So, pag nabalikan mo yon, pag naparealize sa'yo yung passion, yung purpose mo, then everything will go back to its right place. No, ako kasi yun ang ginagawa ko lagi no. Binabalik ko 'yung sarili ko at that time marami naman talagang factor na nalolost ka, no. Nalolost dahil maraming mga distractions and disturbances. Pero yung pag nababalik ako, ba't ko ba 'to ginawa in the first place? Ba't ko ba 'to piniling trabaho na 'to? Bakit ba ako ito yung gusto kong gawin, no? Doon ako napapalakas uli ang loob, no? Kaya ngayon iba minsan natatanong ko, pera lang ba ang rason kaya ka nagtatrabaho? O recognition ba ang rason kaya ka nagtatrabaho? Ano pa? So yun, yung mga ganong questions at yung ganong confrontations mo sa sarili mo would really help, no? Kasi para it would bring you back to your senses. Pagninilayan mo rin, no? Tama. Nagninilay ka naman, Chabi, di ba? Opo, naninilay. Dapat. Dapat, oo. Kaya maganda talaga yung mga office din po na yung may mga chapel. Kaya siguro nyari sa mga Father, no, sa hospital, lalo na sa hospital, di ba? Yes. Sa schools, di ba? schools. Meron. Yeah, lalo Catholic schools, yeah. O ikaw, Father Kevin, Oo nga, ikaw naman, anong Father. advice ang mabibigay mo sa isang nag-struggle sa kanyang trabaho, sa kanyang buhay? Napaganda, meron kang support group, no? Do not confront your problem and your struggle by yourself. Kailangan meron kang kasama, no? At napaganda, nagsha-sharing kayo, hindi para pagchismisan yung kahinaan ng isang tao o siraan yung isang tao sa kanyang pagkakamali. Hindi. The purpose why you have this support group is to help one another. May nakakaintindi sa iyo. Someone also goes through this kind of struggle. May nahihirapan din na parang yung isip niya nasa bahay pero kailangan niya magtrabaho kaya hindi na ma-maximize yung kanyang opportunity or yung kanyang talents. People go through struggles and it's important to listen to one another kasi makakatulong tayo sa bawat isa. Muli, kaya kung may mga group chat kayo, sana hindi ito para paninira ng kapwa, kundi para tulungan ang bawat isa at makinig kung paano natin matutulungan. Di ba? That's right. Alam mo, maganda yon, no? Yung mga reason for gathering together, no? Para mapakinggan yung mga pinagdadaanan ng isa't isa. And it's very important kapag alam mo na may kaparehas kang pinagdadaanan, di ba? Nakaka-encourage, no? Hindi ka feeling alone or Feeling left lost. out. Yeah. So, maganda yon na para ikaw din ay na-encourage at ano yung pwede mong matutunan doon sa struggle ng iba. Alam mo, sa akin, shortcut yon. No, sabi nila experience is the best teacher. Sa akin, experience of others are the best and shortcut to learnings. No, yung failure mo, pwede kung matutunan yon para hindi ko na magawa at hindi ako mag-fail. Or yung iyong success, pwede kong matutunan para ako rin maging successful. Yeah. Kaya napaganda sa mga, kahit sa aming mga priests, no? Itong ginagawa natin, Padre Danichi, no? Yung sharing ng mga pare, no? Akala nyo po kami mga pare, mag-isa kami nagre-resolve ng mga problema namin. Hindi! Hindi. We have friends. We have a very solid support group from among our brother priests. Kaya po, ikaw, Father, you also have your group. Importante yung batch gathering namin, no? Kasi madalas yun, malalayo na kami sa isa't isa. Of course, no, ang laki ng Archdiocese of Manila, pero we make it a point na kahit papano, kahit mag-dinner, magkape man lang, kapag anniversary ng isa't isa, birthday, puntahan, para at the same time, makapag-update. Importante yon, no? Siyempre, wala naman tayong mga partner talaga sa buhay, pero yung mga batchmates natin and friends would really big help as a support group, sabi Support nga. group. Ikaw, Chabi, meron ka ba support group na ganyan na mga... Oo, marami.
Marami. Mga pinsan ko. Di ba? Pwede din. Family, Plus that's right. friends. That's right. Kasi yun na mas nakakakilala sa iyo. Oo. Alam din, syempre, yung mga... Tamang ano lang, Father, kwentuhan. Pati alam nila kung ano yung mga tendencies mo rin, mga dynamics mo rin. Mas madali sila makakapagbigay ng advice, mas makapagbigay sila ng support, no? Kaya nga, mga kape-mates, baka meron kayo dyan ng mga other advice, pieces of advice and tips na maaari nyo maibigay at ma-share, no? Itong mga in-on na interaction natin, no? We could learn from one another through the comment section, Father, no? Amen. O tayo, pinabasa Type. natin yan para matutuhan din ng mga iba pa na, meron din pala, no? May mga input din pala. Especially, alam mo, yung mga elderly natin dyan, yung mga senior citizen natin. Alam mo, ako gusto ko nakikinig sa kanila dahil sila yung mga advanced in experience. Not only advanced in age, pero yung experience nila, makakatulong yan para to encourage lalo na yung mga kabataan ngayon. So ito na, Father. Yung mga paa nyo, di ba? Dito talaga kayo dinala. Wala na tayo sa Manila Zoo eh. Nag-level up tayo. Manila Zoo. Dati kasi sa Manila Zoo tayo. So ngayon, narin na sa VGZ. Ano? VGZ. VGZ. So kaya kayo narito at pinakain ko kayo, libre yan. Wow! So libre pa. So dapat ba kinakain pala natin ito? Ay, syempre. Tipid-tipid pa kami. Teka Akala naman, ko may ka na mababalik kumain. I-bless nyo naman yung aking coffee shop. Yung binti. Oo, siyempre. Akala mo ba, Tia B, di ako handa? Siyempre. Ayun. Sige. Ako isang kristal. Pero may tanong ako. Siyempre. Father, may tanong ako. Di ba pag may blessing, dapat mayroong ribbon cutting? Ribbon ba? Prepared Wait ka lang. ba? Teka, ribbon up! Prepare! Yan. Okay, sige. Pero yan, habang nagbibihis si Father Danichi Ayan, at syempre, bago tayo magwakas muli, mga kape-mates, nagpapasalamat kami sa opportunity na ito. Balik na po ang Kape at Kampay, ang isa sa mga paboritong programa niya sa TV Maria para mapagkwentuhan ang buhay-buhay, no? Di ba, Father? Oh, yes. Oo. Siyempre, level up tayo ngayon sa ating Kape at Kampay kasi iba na ang ating lugar at venue. Siyempre, upgraded din ang ating store manager. Kaya kayo, mga kapimis, kung may time kayo, sugod na kay Binti! O, di ba? O kaya pwede kayong umorder kay Crab Mentality. Ay, joke pala. Crab Express pala. Crab Express. Okay, mag-ano Crab Express. Yun. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at magkita-kita muli tayo sa susunod na pagkwentuhan natin dito sa Kape at Kampay! Ay! Sino yun? Okay, let's na ako. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.